Kumusta mga kasaliksik? Hindi na bago sa atin na sadyang napakadaming mga bagay ang posibleng anurin ng tubig mula sa tsunami. Pero alam mo ba na posible kang makadiskubre dito na maaaring gumulat kahit pa sa mga eksperto? Kaya mula sa daungan na binaybay ang Pacific Ocean hanggang sa pangyayaring tila ba nagmula sa telenovela ay pag-usapan natin ang 10 kakaibang nadiskubre matapos ang tsunami. Kaya kung handa ka ng malaman ng mga ito ay simulan na natin. Number 10, nawawalang daungan. Maniniwala ka ba kung sabihin ko sa iyo na may natangay na daungan ng isang tsunami na isang taon na munang nakakalipas bago ito matagpuan? Ang daungan na tinangay ng tsunami noong 2011 ay nagmula pa sa bansang Japan, kung saan lumagpas pa ito sa karagatan ng Pasipiko at naglakbay sa 5 milya hanggang mapadpad ito sa dalampasigan ng kanlurang bahagi ng bansang Amerika. May bigat na 165 tonelada ang daungan, kung saan gawa ito sa bakal, konkreto at mga gulong. Kaya talaga namang nagulat ang mga tao matapos nitong kayaning tawirin ng karagatan dahil madami ang nag-aakala na lulubog ito dahil sa kanyang bigat. Pero sa ngayon ay nag-aalala ang mga eksperto na posibleng may dalang mga invasive na lamang dagat ang daungan na ito na posibleng makasira sa ecosystem ng karagatan ng Amerika. Kumusta mga kasaliksik? Ako po si John Mark Guzman, ang boses sa likod ng Saliksik TV. At ngayon ay gusto ko kayong imbitahan na mag-subscribe sa Saliksik Gaming kung saan maglalaro at mag-e-enjoy tayo. Kaya ano pang hinihintay mo? Subscribe na at see you there kasaliksik. Number 9, higanting tubo. Sigurado ako na ang isa sa pinaka hindi mo inaasahang madiskubre matapos ang tsunami ay ang higanteng mga tubo kagaya na lamang na natagpuan ng mga otoridad noong August 10, 2017 sa dalampasigan ng bansang England, kung saan matapos nilang suriin at imbestigahan ang mga dambuhalang tubo ay napag-alaman nila na nanggaling pa ito sa bansang Norway na talaga namang malayo sa kanilang bansa. Ang mga tubo ay may haba ng 100 metro, kung kaya't agaw pansin ito ng madiskubre ng mga tao. At may mga pagkakataon pa nga kung saan nagkaputol-putol ito habang inaalis sa dalampasigan. At dahil din sa laki ng tubo ay hindi na may tatanggi na sobrang bigat nito, kaya't nahirapan din ng mga otoridad sa paglipat at pagtanggal nito mula sa lugar. Number 8, patay na sirena. Paano kung sabihin ko sa'yo na may nadiskubre ang mga tao matapos ang habagat na talaga namang gumulat sa lahat, kung saan natagpuan nila ang kakaibang bangkay na ito na makikitang tila ba isang sirena, dulot na para itong kalahating tao at kalahating isda. Ang mga sirena ay isang nilalang na nagmula sa mga gawang fiksyon na talaga namang naging popular para sa mga tao. Ngunit dahil pinaniniwala ang hindi totoo ang mga ito, kaya't labis na lamang ang gulat nang madiskubre ang bangkay na ito na sinasabing nanggaling sa isang sirena. Ngunit dahil wala ng balita matapos ilabas ang video tungkol sa nakunang katawan, ay hindi pa din nasasagot ang katanungan kung totoo nga bang sirena ito o hindi. Number 7, misteryosong halimaw. Alam mo ba na mayroong kakaibang nilalang sa bansang Amerika na inanod ng malakas na tubig mula sa bagyo taong 2017 na talaga namang gumulat sa lahat ng nakakita nito? Ito ay dahil sa kakaiba at hindi may paliwanag na itsura ng nilalang, kung saan mapagkakamalan mo pa nga itong halimaw o kaya ay alien na nanggaling sa ating kalawakan. Dulot na ang nilalang ay may mahabang katawan at madaming mga ngipin, ngunit makikita na wala itong mata. Matapos pag-aralan ng mga eksperto ay nasabi nila na posibleng isang snake eel lamang ang nilalang na ito na namatay at inanod lamang sa pampang. Ngunit dahil hindi sila nakakasiguro sa kung ano nga ba ang talagang nilalang, ay hindi pa din nabibigang linaw ang tanong sa kung ano nga ba ito. Number 6, malaking buwaya. Sa dinami-dami ng posibleng madiskubre pagkatapos ng tsunami, ay talaga namang hindi aasahan ng kahit na sino ang pagkatuklas ng isang dambuhalang buwaya. Kagaya na lamang ng nangyari kay Gary Saurage matapos bagyuhin ang kanilang lugar sa Texas noong 2017 ng bagyong Harvey, kung saan ang mga parke na nangangalaga sa mga buwaya ay binaha din, kaya't naging dahilan nito para makalangoy at makawala ang mga hayop. Mabuti na lamang at agad na nahuli ang karamihan sa mga nakawalang buwaya, ngunit sinasabi na may ilan sa mga ito na nakawala at posibleng nakatakas na.
Kaya't nagkaroon ng matinding pag-iingat at pagbabantay sa lugar upang maiwasan din ang tsansa ng pag-atake ng mga nakawalang mababangis at malalaking hayop na ito. Number 5, Legoman. Nakakasigurado ako na pamilyar ka na sa sikat na laruan na ito na tinatawag na Legos. Pero maniniwala ka ba kung sabihin ko sa iyo na mayroong dambuhalang Lego na natagpo ang inaanod sa isang dalampasigan? Ang higanting Legoman na ito ay nadiskubre sa dalampasigan ng syudad ng Sarasota sa Florida na talaga namang gumulat sa lahat ng nakakita dito. Dulot na ang laruan ay may tangkad na 8 talampakan kung kaya't mas malaki pa ito kumpara sa mga tao. Ang Legoman ay mayroong tatak na Eagle Leonard sa likod na ginamit ng mga eksperto sa kanilang pag-iimbestiga, ngunit wala silang natuklasan tungkol dito. Kaya't hanggang sa kasalukuyan ay nananatili pa ding misteryoso kung saan nanggaling ang Legoman at kung paano ito nakarating sa Pampang. Number 4, Mata ng Dagat. Tila ba suki ng mga kakaibang bagay ang karagatan ng Florida dahil kagaya ng Legoman ay may nadiskubre ang isang mandaragat na lumulutang na mata na matapos ng i-post sa social media ay talig namang gumulat sa madaming mga tao. Ang dambuhalang mata na ito ay agad niyang ibinigay sa mga otoridad upang mapag-aralan. At matapos ang pag-iimbestiga ay napatunayan ang dambuhalang mata na ito ay nanggaling sa isang malaking isda. Ngunit dahil nahihirapan pa ang mga eksperto sa pagtukoy kung ano nga bang isda ito, ay sinasabi na ang mataas na posibilidad na pinanggalingan ng mata ay ang tuna, swordfish o mga malalaki pang isda na nanggaling sa pinakamalalim na parte ng karagatan. Number 3, Barko sa Bubong. Maniniwala ka ba kung sasabihin ko sa iyo na nagkaroon na ng aksidente kung saan ang isang barko ay napunta sa bubong ng isang bahay? Ang pangyayari na ito ay naganap sa bansang Japan na talaga namang gumulat sa napakadaming mga tao kung saan kinabahan ng lahat dahil posibleng bumagsak ang 27 metrong habang barko mula sa bubong at makapagdulot ng pinsala sa mga gusali o tao. Kaya't agad na napagdesisyonan ng mga otoridad na kaysa pilitin pang tanggalin ang barko ay sirain na lamang ito at pagtapyas-tapyasin upang mas mapanali ang pagbaba dito. Ang insidente ay nagmula sa malakas na lindol na naging dahilan para magkaroon ng tsunami na nagdala sa barkong ito papunta sa bubong ng isang hotel na mayroong 2 palapag, kaya't makikita na lamang kung gaano kataas ang baha na nadulot ng tsunami. Number 2, Aso. Sigurado akong maawa ka kung mapapanood mo ang pinagdaanan ng aso nito na na-stranded sa bubong ng isang bahay na natangay na dulot ng lakas ng alon at taas ng baha. Ang pangyayari ay naganap sa bansang Japan matapos magkaroon ng tsunami na nagmula sa malakas na lindol, kung kaya't sinasabing 3 araw na ang nakalipas nang tangayin ang bubong na ito, kaya't talaga namang nakamamanga at tila ba mapaghimala ang pagkabuhay ng aso na hanggang sa kasalukuyan ay nananatiling misteryo kung paano ito nabuhay sa ganitong sitwasyon kung saan wala itong pagkain at posible pang mahulog at malunod sa tubig. Number 1, Nawawalang Bata. Maniniwala ka ba kung sasabihin ko sa iyo na may nangyaring kaganapan sa bansang Indonesia na tila ba nagmula sa telenovela kung saan ang isang bata na nawala noong 2004 matapos tumama ang tsunami ay natagpuan na ulit makalipas ang isang dekada? Talaga namang mapaghimala ang pangyayari niya ito dahil inakala ng pamilya ng dalaga na kasama siya sa humigit kumulang 170,000 mga taong namatay sa tsunami. Kaya't nung makita siya ng kapatid niya ay laking gulat na lamang nito dahil kamukha ng dalaga ang nawawala niyang kapatid 10 taon na ang nakararaan. At nang imbestigahan niya ito ay napag-alaman niya na ang dalagang ito ay ang kanyang nawawalang kapatid nga, dulot na naging ampon nito mula sa pagtama ng tsunami kung saan nawali ito sa kanyang pamilya. At ang kwento nilang dalawa ay talaga namang nagtugma at dagdag pa ang DNA test, kaya talaga namang nagpapatunay na ang dalagang ito ay ang nawawalang bata noong 2004. At yun ang bumabawa para sa listahan natin sa video na ito. Talaga namang hindi lamang ang pagtama ng tsunami ang dapat tayo mag-ingat dahil kahit pa ang mga dinadala nitong mga bagay na kadalasan ay talaga namang bago sa ating paningin. Kaya para sa'yo, alin sa mga diskubring ito matapos ang tsunami ang pinaka kinamanghaan mo? I-comment mo naman yan sa baba. At hanggang dito na lang muna ang aking bahagi. Hanggang sa muli mga kasaliksik, maraming salamat sa panonood. See you in my next vid.